And mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito na naman po ako upang magbabalik upang maihatid ng mga panibagong mensahe. Yan. Ating topic ngayon ay sino-sino ba ang mga taong dapat mong iwasan? Iwasan ninyo yung mga negatibo dapat. Yung hindi ano mga kapatid, yung hindi nakakatulong sa iyo sa pag-unlad mo, dapat mong iwasan. Yung mga taong nanghihila sa iyo pababa. Yan ang dapat ninyong iwasan mga kapatid para patuloy kayong umangat o masenso sa inyong buhay. Yan. Cut tayo ng 3 at pipili tayo ng 13 baraha upang maibahagi natin kasi hindi kasi ako marunong mag ganito mga kapatid. Yung mga ganyang hindi ako marunong kasi matatagalan tayo pag ganito. Matatagalan tayo pag ganyan. Kailangan pipili na lang tayo. Pipili na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 baraha. Electric pan tayo, mainit. Yan. Sino nga ba yung mga taong dapat mong iwasan mga kapatid? Yung taong dapat ninyong iwasan, yung mga taong laging binabantayan ang trabaho mo, pinupuna. Mga kapatid, laging pinupuna, binabantayan, parang hinahanapan ka ng butas, parang tinitignan ka nila kung paano ka magkamali. Ito yung mga taong dapat mong iwasan, yung mga sip-sip sa inyong mga boss. Yan, sip-sip sa mga taong walang ginawa kundi magbantay lang ng trabaho ng iba. Yan, para sila ma-promote, umangat ang kanilang mga kapatid, ang kanilang posisyon sa trabaho. Yan dapat mong iwasan kasi pag ikaw ay nahawa ng mga ganyan, maaaring ikaw ay magkakagulo kayo o di kaya magkasagutan kayo at makabitaw kayo ng hindi maganda. Kaya iwasan ninyo mga kapatid. Sa trabaho kasi mga kapatid, dyan nagsisimula ang gulo, lalong-lalo sa mga taong mahilig mangialam, lalong-lalo na yung mga trabaho ninyo na hindi naman trabaho nila. May mga tao talagang ganun, nangingialam, nagmamanipula o minamaliit ka. Yan ang mga taong dapat mong iwasan. Yan. Siya ngayon mga kapatid, ikaw iniisip mo yan, yung mga taong kahit yung mga taong gumagawa ng masama sa iyo ay napapanaginipan mo itong mga tao na yung mga taong hindi nagbibigay sa iyo ng mabuti. Yan mga kapatid, minsan ay napapanaginipan mo ito, yung mga taong ito. Yan. Yun yung mga mga kapatid, napapanaginipan mo, naiisip mo itong mga taong gumagawa ng masama sa inyo. Yan yung mga taong dapat ninyong iwasan kasi pag hindi ninyo inawasan yan ay hindi uunlad ang buhay ninyo. Yan. May mga tao dito na against sa relasyon ninyo. Yan, hindi sila boto, hindi sila parang sinusulsulan pa, both side ng pamilya ninyo, both side ng pamilya ng babae o baliktad, o maaring ang pamilya ng lalaki sinusulsulan ng ibang tao, ang pamilya ng babae ay sinusulsulan din ng mga tao. Ito yung dapat ninyong iwasan mga kapatid, yung mga taong wala namang ambag sa buhay ninyo,
Yan, may mga tao talaga mga kapatid na hindi masaya sa relasyon ninyo pero maayos naman ang pinagsamahan ninyo. May mga tao talaga dito mga kapatid na nangingialam sa relasyon ng iba na hindi naman sila ang nagbi-build ng inyong relasyon. Iwasan ninyo ang mga tao na to mga kapatid. Wag po kayong maniwala sa mga sul-sul-sul-sul na mga wala naman kayong pruweba o hindi naman totoo dahil yan ang makakasira sa inyong relasyon na inyong binuo. Lalong-lalo na sa kung kayo ay may pamilya na o may anak na, masisira ang relasyon nyo dito. Kaya iwasan ninyo yung mga taong ito dahil maaring masira ang inyong relasyon. Yan, marami talaga sa panahon ngayon nangingialam. Nangingialam sila, nakikisawsaw, nakikiusyoso. Yan. Kasi pag masira ang relasyon ninyo, tuwang-tuwa yung mga yan. Yan yung mga taong walang magawa sa buhay. Yan. Real estate. Kung ano man ang inyong mga plano sa buhay, yan. Kung ano man ang mga advice sa inyong mag-asawa o kung ano man na mga negative, iwasan ninyo mga kapatid, lalong-lalo na kung ang mga plano ninyo ay mabubuti naman at sa tingin ng iba ay mali at mali yung mga advice na ibinigay sa inyo o ibinahagi ng advice. Iwasan ninyo yan mga kapatid dahil hindi kayo uusad pag mga negative na mga tao ang iyong nakakasalamuha. Iwasan ninyo. Kasi pag ang tao kasi negative mga kapatid ay walang maidudulot na mabuti yan. Yan. Yan yung nagdudulot ng kasamaan sa ating mental health din. Yung mga na yan. Yung mga tao na yan. Yan. Itong self-esteem, pride. Yan. Ikaw dito mga kapatid, ibasan mo yung mga taong laging minamaliit ka, minamanipula, iniinsulto o di kaya yung mapagmataas na tao. Iwasan mo ito mga kapatid. Walang maidudulot na mabuti itong itong mga taong ganito. Yung akala mo ang taas ng tingin sa sarili, iwasan ninyo. Lalong-lalo na sa mga trabaho, yung feeling magaling, yung feeling siya yung pinaka magaling sa lahat ng trabaho, iwasan ninyo ito mga kapatid. Dahil hindi yan nagpapatalo. Umiwas kayo. Yan. Marriage. May tao o third party dito na sumasabotahe din sa inyong relasyon. Gustong sirain ang gustong sirain ang inyong relasyon o buhay ninyo mag-asawa o kung ano man, gustong sirain ito paghiwalayin kayo. Yan, na mga taong hindi kayo gusto na magsama. Yan, ganito ganyan. Paghihiwalayin kayo. Yan. Kasi may mga tao talaga na nangingialam sa kanilang sa kanilang desisyon ng kanilang sa kanilang pamilya. Yan. Gusto nilang maghiwalay, masira ang relasyon ninyo. Yan. Pangit naman yung mga kapatid na ang ibinuo ng Panginoon na magsama ay paghiwalayin, gagamitin ng ritual na pagpapahiwalay. Yung mga ritual na pagpapahiwalay niyan mga kapatid, yan ay gawain ng mga demonyo. Wala silang karapatang paghiwalayin ang magpartner o mag-asawa o kung ano man ng wala silang karapatan. Hindi sila Diyos. Yan. Mas okay pa kung may ritual na pampababalik. Yan. Tulad ng mga nire-ritualan ko ng mga nagpapabalik. Kalimitan mga kapatid ay minsan may mga tao, may mga client din ako na nire-ritualan ko na bumabalik din. May iba naman na hindi rin tumatalab. Dahil kung hindi man tumalab ang mga ritual na iyan, may dahilan ang Panginoon. Yan, baka mga kapatid, baka hindi tumalab yung ritual na yan dahil may iilalaan ang Panginoon na para sa inyo talaga. Yan. Dahil sa buhay natin, may tao talagang may makikilala tayong isang tao upang turuan tayo, upang maging leksyon yan sa buhay natin at maging aral para matuto tayo sa isang bagay-bagay na maging aral yung tao na yan. Yan. Kung hindi man tumalab ang ritual, maaring wag kayo magalit sa manggagamot. Yan, maaring kaya hindi pinahintulutan ng ating Panginoon na tumalab ang ritual na yan dahil may ilalaan sa iyo ang isang tao na karapat ang ating Panginoon. Yan, may ilalaan sa inyo ang ating Panginoon ng isang tao na karapat dapat sa inyo mga kapatid. Yan. Tignan mo yung iba, nag-asawa, nabigo, mahahanap pa rin yung tinatawag na
forever. Yan, yung mga tinatawag nilang forever, mahahanap mo rin yan sa tamang panahon. Kasi ang pag-ibig kasi mga kapatid, hindi yan minamadali, kusa yang dumadating. Yan, kung may dumating man sa inyo, tanggapin ninyo. Yan. Kasi ang mga pag-ibig kasi mga kapatid, pag lalo mong minadali yan at hindi ka dumaan sa tamang proseso at hindi talaga wala talagang oras na ibinigay sa inyo ng ng ating Panginoon, yan. Ang pag-ibig kasi mga kapatid, pag minamadali mo yan, biglang nawawala yan, nawawala agad yan. Tignan mo yung mga taong ginagayuma nila, ginagamitan ng love spell, gayuma o kung ano man na ginagamit ng mga yan. O, tignan mo, madaling nawawala kasi nai-expired yan, nai-expired yung gayuma na yan. Nai-expired yan. Yan, parang gamot din mga kapatid. May expired ng 6 na buwan, 1 taon, 2 taon. Yan ang pinakamataas na ritual sa panggagayuma na yan siguro ay may lifetime dyan mga kapatid, yung mga magaling na talaga mag-ritual o gumawa ng mga ganyan, yung mga batikan na namang kukulam. Yan, kasi mga kapatid, pag dinaan mo kasi sa gayuma ang isang tao, yan, ito walang walang masaya ang inyong relasyon. Palagi kayong nag-aaway, puro kayo sigawan, puro kayo away. Ganyan ang yan. At isa rin sa mga pinapahiwalay kayo, away din, ganito ganyan. Marami kasing pamamaraan yan mga kapatid. Yan, kung gusto ninyo, yan, hintayin ninyo na ang tamang oras o takdang oras na may makikilala at may makikilala kayong isang lalaki o isang babae na mamahalin kayo, tatanggapin kayo. Yan. Yan ang katotohanan diyan. Hindi minamadali ang pag-ibig. Ay ilalaan sa atin ng Panginoon. Yan, maaring nabigo ka nung una, nung pangalawa, nung pangatlo, ay darating ang araw may isang taong tatanggap at magmamahal sa iyo ng todo mga kapatid. Wag po kayong magmadali sa mga love life mo yan. At dami pong mga babae, ang dami pong mga lalaki dyan sa paligid. Wag yung isipin na akala ninyo mauubusan kayo. Yan. At saka piliin din niyo yung taong may may paninindigan, handa kayong panindigan. Hindi yung mga lang, yung umaasa lang. Pangit 'yon. Yan dapat. Adventure. Yan, kung ikaw ay mag-a-adventure mga kapatid, i-go mo lang mga kapatid. Mag-adventure ka, mo yung sarili mo, magala-gala ka, mag-travel ka kung saan, kasi may nakikita ako dito na talaga sa trabaho, talagang bugbog talaga sa trabaho yung kanyang katawan. Kaya dapat rin ninyo mga kapatid, dapat ang inyong katawan ay bigyan din ninyo ng time ang inyong sarili makapagpahinga, o i-treat nyo rin ng inyong sarili o di kaya igala ninyo, mag-shopping ka o kung ano man. Yan, magpunta ka sa resort o sa beach o sa tabing dagat upang maligo o para i-relax ang iyong sarili. Kasi mga kapatid, isa lang ang ating buhay mga kapatid. Pag yan ay nagkasakit o ay nagkasakit o pumalya ang ating katawan, maaaring maaapektuhan ang lahat ng pamumuhay, maaaring yung pamilya mo, asawa mo, relasyon ninyo. Dahil mga kapatid, ang ating sarili ang ating puhunan sa buhay. Pag yan ay pumalya, wala, bagsak, sobra ka pang nawalan ng isang negosyo. Sobra ka pa nawalan ng isang negosyo. Kasi mga kapatid, ang ating buhay at ang ating sarili ay isang kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya dapat nating dapat nating ingatan at mahalin. Yan, ingatan natin at mahalin at pahalagahan din natin dahil ang buhay natin ay isa lang. Hindi tulad ng pusa diyan na siyam ang buhay ng mga yan, ay atin isa lang. Kaya dapat mag-ingat din tayo sa pagdidesisyon natin sa ating trabaho. Yan, sa ating trabaho, sa pagdidesisyon, at wag nating abusuhin ang ating katawan tulad ng mga bisyo, alak, inom, kung ano-ano pa diyan na mga hindi mabubuting gawain. Iwasan natin yan mga kapatid para hindi po tayo magkasakit. Yan, pag nagkasakit po tayo, magkaroon tayo ng malubhang karamdaman, ang laki ng pinagbago ng ating katawan. Kaya ingatan natin. Bigyan din niyo ng time ang inyong sarili na makapaggala-gala. Yan. Kung ano man ang mga sinasabi sa iyo ng mga tao dito sa Calm, kung ano man ang mga sinasabi sa iyo ng mga tao
yan na iwasan mo mga kapatid, iwasan mo talaga. Kung masasakit man ang mga salita sa iyo, mga negatibo, hindi mo nagustuhan, mga masasakit na salita, yung mga pang-iinsulto, wag mong mga kapatid, wag mong patulan. Ikalma mo ang iyong sarili, i-relax mo, ididmahin mo yung mga yan, dahil yan pag pinatulan mo yung mga kapatid ay ikaw pa ang mapapasama sa sitwasyon ng mga yan. Dapat didmahin mo, asarin mo yan para ma-high blood yung mga yan o kung ano man ang mangyayari diyan sa mga na yan, kasi mas more na tinatawag nating pag yung tinatawag sa Tagalog pag mas lalo mo silang yung parang inuinsulto mo rin sila, parang ibalik mo rin sa kanila yung ginagawa nila. Much more na magagalit yung mga yan. Ibalik nyo sa kanila, insultuhin nyo rin, ibalik nyo yung mga pinagsasabi sa kanila. Patunayan nyo na hindi po totoo yung mga sinasabi ninyo. Tignan mo, mas lalong magagalit yan pag ipinakita mong hindi totoo yung mga sinasabi nila. Mapapahiya yan sila. Kaya kalma ka lang dapat, kasi pag pinatulan mo yan, malaking gulo, aaway na naman yan, kasi may mga tao talagang nagpapasimula ng gulo mga kapatid. Nasa sayo na yung kung papatulan mo, kung iiwasan mo yan. Kasi ako dati mahilig talaga din ako sa gulo, pero na-realize ko nung bandang huli, nung na ako, parang nagkakaedad na o umaano na rin ako, parang wala din kwenta kung puro tapang ang ipapakita, ganto ganyan para sikat. Mali pala nung nagkaroon ako ng isip, ay mali. Ang katapangan ay hindi yan, doon ko naranasan, ang katapangan ay hindi po natin dapat gamitin sa mga basag ulo. Ang katapangan natin ay gamitin natin sa ating hamon sa buhay. Kung ano yung mga pagsubok, yan dapat, hindi yung magbabasag ulo ka doon. Kasi dati ganyan din ako dati. Ako din naman kasi dati mga kapatid ay yung parang palagi ako napapagtripan, kasi siyempre hindi ka rin naman pwedeng hindi ka lalaban, kasi ipapagtanggol mo rin yung sarili mo. Yan, siyempre sinasabon mo yung sarili mo, inaalagaan mo sarili mo, pinapakain mo, o inaalagaan ka ng nanay mo, tapos susuntukin ka lang, siyempre lalaban ka. Kung sakaling lumaban ka na, mali na ang isip ng ibang tao, masama ka ng tao, pero ang sa side mo hindi nila naintindihan na ipinaglalaban mo lang yung sarili mo. Sino ba namang susuntukin ka, susuntukin ka ng isang tao, tatahimik ka lang sa tabi, siyempre gaganti ka talaga doon. Susuntukin ka ba naman yan ang dyan. Kung yun nga kasabihan, kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong kasi gagawin din ng iba sa'yo yan. Paano pag napuruhan yon? Gaganti yon. Kung mangingialam pa yung pamilya nun, ay delikado yung yan ang natin. Yan yung natin. Ang tapang kasi mga kapatid, ang daming bibili diyan kung gugustuhin. Ang gulo madaling pasukin pero mahirap labasan yan. Makasuntok ka ng tao, ay yung pamilya nung gaganti yon. Lalong-lalo na pag walang kasalanan, ay delikado ka. Kaya iwas-iwasan ang katapangan natin. Imbis na tayo ay nakakapunta sa ibang lugar, hindi na, kasi ang tapang ninyo diyan lang sa lugar ninyo, pero yung kayo, paano ka makakapunta sa ibang lugar, pangit yung pinapakita mo. Yan ang dapat iwasan din natin, ang loneliness na ito. Yung mga sinasabi na mga negative, yan, balik tayo mga kapatid, yun yung mga sinasabing mga negative sa iyo. Huwag ka malungkot mga kapatid, gawin mong inspirasyon o aral yung mga pinagsasabi nila sa iyo. Gawin mong aral, ipakita mo sa kanila na hindi totoo. Huwag kang malungkot, gawin mong inspirasyon yung mga panlalait sa'yo, pangmamaliit sa'yo, pagmamanipula, tatawanan ka. Yan. Kalimitan kasi mga kapatid, yung nagmamaliit pa sa atin, mga kamag-anak, kaibigan, yung mga taong hindi sumusuporta sa ating pag-angat. Yan yung mga taong dapat ninyong iwasan. Huwag po kayong malungkot, ipakita ninyo sa kanila kung ano yung plano ninyo. Kung ano man mga negative sa inyo, tapos dadamdamin ninyo, maging malungkot ka talaga. O kilusan mo.
May mga tao kasi, tignan mo yung mga taong puro salita lang, wala naman sa gawa. Tignan mo yung mga tao, tinatawanan lang sila, hindi na naniniwala. Kasi puro lang sila kasi salita, puro lang sila salita. Wala naman sa gawa. Tatawanan kayo ng tao pag ganyan. Dapat i-ano din ninyo. Ano niyan? Ipakita ninyo. Bango ng tuyo, nakakaamoy ako ng piniritong tuyo. Yan. Self love, mahalin ninyo ang inyong sarili, pagtuunan niyo ng pansin, alagaan ninyo, ingatan, wag ninyong abusuhin ng inyong sarili mga kapatid, dahil ang ating sarili lang mga kapatid, kung wala man tayong kakampi, wala man kumakampi o tumutulong sa atin, ang sarili lang ang makakatulong, ang sarili nyo lang ang makakatulong sa inyo. Yan. Kayo ang makaka-comfort ng inyong sarili, kayo ang makakapagpalakas o kung ano man. Kaya dapat mahalin ninyo ang inyong sarili dito. Yan. Iwasan ninyo yung mga negatibong tao, kasi yan yung mga nagbibigay ng mga stress sa inyo mga kapatid. Walang naidudulot na mga mabubuti ang mga yan. Darating ang araw mga kapatid, magiging okay, mapapatunayan mo sa kanila na mali ang mga pinagsasasabi nila na hindi totoo. Yan. May mga tao kasi mga kapatid na gumagawa-gawa ng mga istorya na hindi naman totoo para pumabor sa kanila yung mga tao, parang feeling pa victim, parang ganto ganyan, para makuha nila ang simpatya ng tao. Kasi yung mga taong ganyan mga kapatid, magaling umarte ang mga yan. Magaling umarte. Pagharap, kahit nga dito mga kapatid, kahit may mga pasyente ako dito, alam na alam ko mga kapatid ang taong pabiktim o hindi. Alam na alam ko ang mga taong pumupunta dito kung may intensyon o wala. Alam na alam ko yung mga taong may plano o ano sa akin. Kaya hindi nila ako maluluko. Yan. Kaya dapat marunong din tayong kumilatis na mga taong mapagbalat. Yan. Kaya dapat rin tayo, marunong din tayo magano. Wag ninyong hayaan na lamunin kayo ng mga negatibo dahil sa mga sinasabi sa inyo ng mga taong wala namang ambag o na itutulong sa buhay ninyo. Dahil marabong umuunlad ang mga taong may negatibo ang pag-iisip. Totoo 'yan. Yan dapat. Preservance. Itong preservance na ito mga kapatid, magpaghandaan niyo yan yung kung ano man ang mga sinasabi ng mga tao sa inyo na mga negatibo. Iwasan ninyo mga kapatid, mag-move kayo, magtrabaho kayo, kung ano man, magtrabaho kayo ng marangal, matiwasay. Gawin ninyong inspirasyon ng inyong pamilya, yan, mga nagmamahal sa inyo, yung mga taong nirerespeto ka, gawin mong inspirasyon yun. Itapon mo yung mga taong wala namang ambag sa buhay mo, yung mga sumisira lang ng mo, yan yung mga taong walang maitutulong sa iyo mga kapatid, kundi sakit lang ng ulo, may stress ka, masisira ang sleeping mo, sleeping pattern, masisira, pati mental health mo magugulo dahil sa mga negatibong taong yan. Kaya dapat mong iwasan mga kapatid, iwasan mo dapat, yan ang katotohanan dyan. Schedule, kung magtrabaho ka, kung ano yung trabaho mo, gawin mo. Yung mga plano mo sa buhay, gawin mo. Wag kang wag mong isipin yung mga negatibong tao na yan. Walang maidudulot yan. Hindi ka asenso pagsasama ka dyan sa mga negatibong tao, lasinggero. Ako na ako diyan mga kapatid, retired na ako diyan, kung kumbaga sa retired na ako diyan sa mga ganyan, sa mga barkada, sa mga palainom. Nagiinom din ako minsan, pero paminsan-minsan na lang, kasi iba kasi mga kapatid pag ako talaga yung nakainom, ay pag nakakarinig ako ng mga ibang salita na hindi ko nagugustuhan, ay talagang mag-aargo hindi ako natutuwa ng mga ganyan, lalo na pag nakakarinig ako na hindi naman totoo. Tapos yan, kaya hindi na ako nagiinom, hindi na ako nagbabarkada. Nagpo-focus ako sa trabaho ko, sa pagre-reading, sa panggagamot. Kasi alam ko mga kapatid, ito ang ibinigay sa aking ng ating Panginoon na manggamot ako. Kahit kailan mga kapatid, nung simulang naging manggagamot ako at naging kilala ako sa social media dito sa lugar namin, ay hindi po ako nahihirapan sa buhay. Nakakapag-provide din ako sa aking
sa aking pamilya. Yan. Nakakapag-provide din ako sa gamot ng aking nanay at sa mga pangangailangan din nila na kasi hindi ko sila matiis mga kapatid na yung nanay ko, kasi yung nanay ko na stroke ay tulungan din natin kahit sa gamot man lang na maintenance ay natutulungan din kahit papaano. Yan. Kaya dapat iwasan natin yung mga negatibong tao mga kapatid. Yan, kung yan ang mga negatibong tao niyan, yung makakasira sa relasyon ninyo, makakasira sa trabaho ninyo, yun yung mga taong nagmamanipula sa inyo, yung mga taong minamaliit ka, yung mga taong kinikwentuhan ka o ginagawan ka ng issue ng hindi maganda, iwasan ninyo yan mga kapatid. Kasi at darating ang araw, kung mapapatunayan man ninyo na hindi totoo ang mga sinasabi ng mga yan, kasi yung mga tao kasi na sinusumbungan nila o sinasabihan nila, nakikiramdam din yan mga kapatid. Di rin yan sinasabing manghuhusga agad, nakikiramdam din yan. Pag alam nila na mapapatunayan nila na hindi naman totoo yung mga pinagsasabi nila, sila mismo ang masisira sa ginagawa nila. Kung ano man ang pinagsasabi ng tao niyan sa mga pinagsabihan nila, tapos alam nila na hindi totoo, hindi na yan maniniwala mga kapatid. Sira ng tiwala ng mga taong pinagsusumbungan nila. Kasi ang mga tao kasi mga kapatid, kung ang taong may utak, hindi yan agad naniniwala sa sitwasyon na alam nilang hindi naman totoo. Yan, yung mga taong may utak talangka lang, yan mabilis maniwala yan. Pero yung mga taong may sariling talino o kung ano man, hindi yan basta-basta naniniwala mga kapatid. Pakikiramdaman nila yan kung totoo ba yung pinagsasabi nila. Kung hindi naman totoo, wala naman. Yan. Ang kasi mga kapatid, ang kasi natin sa tao, dapat hindi natin. Huwag tayong pabiktim o kung ano lang, mga para pumabor sa inyo yung tao. Malalaman mo talaga kung sino talaga ang may mali tsaka yung walang mali. Kasi malalaman mo dyan sa pagsasalita pa lang. Alam mo na kung ano. Yan, hindi basta-basta, kasi ang pagsalita pa lang, kung ikaw yung taong may talino, pagsalita pa lang ng isang tao sa emosyon pa lang, sa galaw niyan, sa galaw, sa emosyon, o di kaya sa kilos ng kanyang muka, alam mo yung mga taong pabiktim at saka hindi ako maluloko sa mga ganyan. Kaya yung mga pasyente ko na alam kong may mali tapos ginagawa ng masama, di ko tinotolerate yan mga kapatid, na gagamutin yung mga yan. Kasi ako bumabase din ako. Ayaw ko rin na mapahamak din ako. Ayaw ko rin na mapahamak yung pamilya ko. Ayaw ko rin na mapahamak din ako. Kaya yan ang dapat. Hindi yung gagamutin mo dahil sa pera. Dahil gagamutin mo kasi malaki ang bigay sa'yo. Hindi ka masasalba na malaking pera na yan kung parang batas din kasi ang spiritual. Yan. Pag kumampi ka sa mali, tignan mo mapapahamak ka. Ganon din ganon din. Kasi yan, binabalansi kasi yan sa timbangan ng spiritual, binabalansi kasi yan. Kung sinong may mali diyan sa pagsabi pa lang sa ganon, binabalansi yan mga kapatid. Hindi yan basta-basta na kakampi ka lang kasi obligasyon mong manggamot, pero piliin mo rin kung sino yung tama. Yan. Piliin mo rin. Di natin magsisisi yung mga taong kinulam dahil din sa mga ugali nilang mga ugali nilang hindi maganda, kaya kinukulam sila, ginagawan sila ng masama kasi nga pangit din ang mga pinapakita nila. Yung mga mapagmataas, yung akala mo kung sino. Hindi rin natin masisisi, hindi rin yung masisisi ang manggagamot kung di kayo matutulungan. Gawa nga ng yung mga yan ay marunong din yan ng kanilang buhay. Ayaw din nila na mapahamak din sila, ayaw din nila na madama yung mga nasa paligid nila. Yan mga kapatid, sana maunawaan ninyo. Kaya dapat maging maayos tayo dapat. Yan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Pa-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel.